Good day, grade 7. This video is for you. Okay, this is quarter 2, week 5, learning task 2, letter B. Ito muna yung ating sasagutan, letter B, which is, ang sabi dito, sa instruction, perform the indicated operations and simplify your answer. So, simplify natin yung mga answer pagka isinolve natin. So, solve natin yung number 1. So, solution natin. So, number 1, ang tanong sa number 1 ay 2AB times 4A squared plus 3AB minus 7B squared. Close parenthesis. So, may close and open parenthesis tayo na hindi pinaghihiwalay ng operation dito sa part na to. Kaya ang gagawin natin is multiplication. So, gamitin natin yung method ng para lang tayo ay nagmo-multiply nung kayo ay mga elementary pa. So, gawin natin yon. Sulat ulit natin. 4A squared plus 3AB minus 7B squared. So, times natin ng 2AB. Okay? So, dito, tandaan nyo na walang remainder. Hindi kayo magre-remainder. Ano? So, yun munang first term. Doon ko muna ita-times. Doon sa una muna. Kahit saan kayo magsimula, kahit dito, okay lang. Magsisimula ako doon sa kaunahan dito. So, 2AB times 4A squared. So, mga numbers muna. 2 times 4 equals 8. So, 8 times A. So, copy the A and add yung exponent. Ito may invisible na 1. Kaya 1 plus 2, yung exponent doon, kaya 3. Then, itong bing ito, wala naman doon katulad, just copy. Huwag yung kakaligtaan, hindi porket na wala na siyang katulad doon, hindi na ninyo isasama. So, isasama din nyo. Then, next, positive 2AB times positive 3AB. So, since sila ay like sign, so like sign multiply by like sign multiply, so ang sagot ay positive. So, positive 2 times 3 equals 6. A times A equals A. May invisible na 1, may invisible na 1 din doon. Kaya, ang magiging sagot, 1 plus 1 equals 2. Then, yung B doon, just copy din. Then, may 1 dito, may 1 doon. 1 plus 1 equals 2. Next, ito namang isa. So, 2AB times negative 7B squared. Okay, so negative times positive. So, ang rule ng multiplication, ang unlike sign o yung magkaiba ng sign is always negative. Kaya 2 times negative 7 is negative 14. O sinasabi ko sa inyo, walang carry. Kaya 14. Hindi ako nag-carry. A, walang kagwaya doon. Kaya just copy. Itong isa, B. May B rin doon. Just copy the B. And add yung kanyang exponent. So, 2 plus 1 equals 3. So, ito na po yung ating final answer. Okay. Number 2. So, number 2 ay ang question natin, negative 3xy times x cubed y cubed minus 3x squared y plus 7xy squared. So, close. So, i-multiply natin. So, tingnan natin kung tama yung ating given. 3x squared y. Okay. So, multiply natin. Gayahin natin yung sa number 1. So, 4a squared plus 3... Oops! Sorry. Ito pala. Yung question sa number 2. So, x to the third power and y to the third power minus 3x squared y plus 7 x y squared. So, tama ba? Okay, so multiply natin doon. Ilagay natin. Para lang tayo nag-multiply na tayo elementary. Negative 3. So, multiply natin. Negative 3xy times x to the third power and y to the third power. So, yun muna natin pag-multiply. So, 3 times 1 equals negative 3. Then, x, merong x. Kaya copy. Then, add the
exponent. 1 plus 3 equals 3. Next, y times y equals y. Copy. Then add yung kanyang mga exponent becomes 4. Ito pala 4 din to. Kabila. Sorry, hindi ko na add. 1 plus 3 equals 4. Ito naman, 3 plus 1 equals 4. Next, ito naman tayo. So, negative 3xy times negative 3x squared y. So, negative times negative equals positive. 3 times 3 equals 9. Then, yung kanyang mga variables, x, ito yung x din. Y, ito may y. Then, add yung kanyang mga exponent. So, may may invisible na 1. 1 plus 2 equals 3. Ito naman, 1 plus 1 equals 2. Doon naman tayo sa kasunod. Negative 3 times x. Negative 3xy times positive 7xy squared. So, dahil siya ay magkaiba ng sign, ang rule ng multiplication, unlike sign, is always negative. So, negative siya. Then, 21, walang carry. Then, copy the x. May 1 doon, invisible, kaya 2. Then, y. Then, 2 plus 1 equals 3. This is our final answer. Next, number 3. So, number 3. So, number 3 tayo. Ang question natin ay x plus 2 close and open parenthesis times x squared minus 3x plus 2. So, yan. Multiply natin. Dalawa, gayahin natin yon. So, x squared minus 3x plus 2 times x plus 2. Tapos natin. Ito muna. Yung unang term para hindi kayo maguluhan. Pwede niyo pagsabayin pero isa-isa lang. Mahirap pagka dala-dalawa. Okay? So, x times x equals x to the third power. So, bakit? Dahil ito may invisible na 1, pinag-plus natin yung mga exponent niya. Next, x times 3x equals negative dahil magkaiba ng sign. Times 3. Ito may invisible na 1, kaya 3 times 1 equals 3. Ito naman ay x, copy. Then, add the exponent which is 2. 1 plus 2, 1 equals 2. Then, x times 2 equals positive 2x. Then, doon naman tayo sa kasunod. Ganon din ang gagawin nyo. Tapat-tapat lang nyo. So, 2 times x squared equals 2x squared. Next, 2 times negative 3x equals negative 6 x. Yan, tama, negative 6x. Ito naman kabila, 2 times 2 equals positive 4. So, yung mga walang katulad, i-bring down natin. Tulad nito, x to the third power and plus positive 4. Then yung magkakagaya, i-simplify natin. Kagaya nung sa sinabi doon sa instruction na i-simplify natin. So, negative 3x squared plus, di ba, pinagpa-plus natin yan. Doon tayo elementary, pinagpa-plus natin. Plus, positive 2x squared. So, magiging sagot niyan is negative x lang. Negative x squared. Bakit? Dahil ang sagot ay 1, kay invisible, so hindi na sinusulat pagka 1. Kabila naman, so, positive 2 plus negative 6 equals negative 4x. Then, yung 4. This is our final answer. Next, number 4 na tayo. So, sa number 4, ay 2x minus 1 times 2x squared plus 4x plus 3. Okay, so i-rewrite natin para madali tayong mag-multiply. So, 2x squared plus 4x plus 3 times 2x minus 1. So, i-rewrite natin. So, yan ang gagawin natin sa katulad sa ginawa natin sa number 3. So, 2x times
2x squared equals 4x to the third power. Bakit? So may invisible naman doon, pinag-plus, kaya 3. Ito naman, 2x times 4x equals positive 8. 8x squared. Next, ito naman kabila, 2x times 3 equals positive 6x. Next, so since ito ay negative 1, so any number multiplied by 1, a number is itself. So negative 1 times 2x, so yan din ang magiging sagot. Itapat lang natin at tingnan natin yung sign. So negative 2 times positive equals negative. Then hanapin natin yung mayroong x squared. Ito x squared. So dito natin tatapat yung 2x squared. Next yung 4, yun naman may x tayo. So ito yun. So 4x. Then negative. Negative siya. Ito negative din. Then dito naman sa kasunod. So negative ang magiging sagot dahil positive yun. 1 times 3 equals 3. Then bring down yung mga walang katapat. Negative 3. Then simplify natin yung mga mayroong katapat. So since ito ay magkaiba ng sign, so ating ipag-minus siya. Ang pinakamalaking sign is 8, kaya yung susundin nating sign. Kaya 8 minus 2 is 6. Copy yung x squared. Then ito naman kabila, magkaiba ng sign, titingnan natin ang pinakamalaki dahil yung susundin natin. Pinakamalaking number is 6. Ang kanyang sign ay positive, kaya positive ang ating susunding sign. Then 6 minus 4 is 2. Just copy the x. Okay, this is our final answer. Next, number 5. So number 5 tayo. So number 5 ay madami na siya. Number 5 ay 12y squared minus 9 plus 16. Okay, so idadiretso ko na, hindi ko na susulat katulad ng ginagawa ko ng mga 1 to 4 na nire-write ko lang. So kita naman nyo sa inyong mga modules na yung given question doon sa letter B, sa number 5. Kaya 8y cubed minus 14y plus 5. So tatlo na siya. Isa-isa lang muna. Ito muna ang aking gagawin. So 8y times 12y squared. So ito muna dalawa natin. 8 times 12 is 16, 96, 96y, 2 plus y, at 2 plus 3 equals 5. Next, doon naman sa kasunod. So, negative times positive equals negative siya. So, 8 times 9 equals 72. Y, 4. Bakit 4? So, 3 plus 1, may invisible na 1 doon, kaya 4. Next, ito naman kasunod. 8 times 16. So, 16 times natin. 8 times 16. 4 times 6, 8 times 6 is 48. 8 times 1 is 8 plus 4, 12. So 128. So 128 positive siya. 128y to the third power. Then tapos na tayo dito sa unang ito. Dito naman tayo sa pangalawa. So 14y, negative 14y times 12x squared. So times natin 14, 8, 4, 2 and 1, 8, 6, 1. So 168 y4. So dito yun. 168 y to the fourth power. Bakit? So 3 plus 1 equals 4. So negative times positive is negative. Next, 8. Oh no, sorry. So
Negative times positive is negative. Next, dito naman tayo sa 14 times 9. So, 14 times 9 is 14 times 9, 36, 126. So, 126 y squared. Tama ba? So, 126. Dito na tayo. Times 9, 36, 12. Y times y. Okay. So, dahil siya walang kagaya, ilalayo natin siya. Dahil wala siyang kagaya. 126 y squared. So, hindi natin itatapat dahil wala siyang kagaya. Next, ang sign niya is positive. Next, naman kabila. Negative 14y times 16. Okay, so times natin. Negative 14y times 16. So, times daw natin. 14 times 16. 24. 6, 8. 4 and 1. 4, 12. So, 224y. So, dahil siya ay wala rin katapat, so, negative 224y. So, pasensya na kayo at nagkulang tayo sa space. Next, ito naman kabila. Dagdagan natin ng space. Ito naman kabila. Sa 5. 5 times 12y equals 60x squared. So, yung may x squared. So, dito natin yon. So, 60y squared to the second power. Next, 5 times negative y equals 45y. So, ito yung may 45. Ito yung may y. So, ang sagot natin ay negative 45y. Next naman, 5 times 16. So, 5, 16, 30. So, 80. So, sign niya is positive 80. Then, simplify natin yung ating sagot. So, ito yung walang katapat. Yung 96y to the 5th power. Ito may katapat. So, same siya ng sign. Kaya ating plus. So, copy the sign and plus. 10. Carry 1. 7, 14, and 2. So, 240 y to the 4th power. Then, itong y cube, y to the 3rd power ay walang katapat, kaya just copy pag wala siyang katapat. Then, yung 126 at saka 60, meron siyang katapat, kaya ating i-simplify ito. So, ang sign niya is positive, kaya pa-plus natin. So, 6, 8, and 1. Positive, 186 y squared. So, pasensya na kayo at kinulang tayo sa space. Then, ito naman dalawa. Y lang pala, walang squared. Ito pala yun. Tama, may squared. Ito pala yun. So, nalilito na ako. Dito na pala tayo. Next, dito sa pangalawang to. So, minus. Copy yung sign niya. Then, 224 plus 45 is 9, 6, 2. So, 269y plus 80. So, yan po yung ating sagot. So, napakahaba. So, ito yung y. 186y squared po ito. Okay? So, yun ay hanggang number 5 lang muna. At sa susunod yung 6 to 10 na video natin.